ito, Father, may mga natatanggap akong tanong, but I think it belongs to a higher category. It's worthy of a discussion. Oh. Specifically kasi may mahal siya sa buhay na talagang undergoing a mental health problem like depression or anxiety. And since iba na yung pag-iisip, hindi ko naman sinasabing baliw, pero you're in that abyss of lost and confused and deep loneliness that affects the lives. How could we put our faith to work in terms of something that's psychological, like, kasi meron din scientific reason ng mental problems eh. Baka, hindi ko alam kung sa theology pa yung discussion na to or... Oo nga eh. Well, somebody very well placed in society, sabihin natin eh, is already made sa career. Ang nakabigla sa kanya yung namatay yung kanyang asawa in front of sa taong to at sa mga anak niya. Na hours before, sinabi ng doktor kasi after yan after heart bypass, sinabi sa kanyang asawa, nagising na, nako, you have another 20 years to live. Tatagal. Galing. Tapos, kinahaponan, kinagabihan, aneurysm. Oh, wow. Ng blood clot. Ganun kabilis yung switch. At patay. Ah. So, ang depression, palagay ko, meron ka din talagang mahal na tao na pwedeng kawala sa'yo. At dahil doon, parang sa void na yun, parang sa... Kasi hindi mo mapapalitan ng tao eh. O, sa buhay mo. Oh. Isa lang yan eh. Unrepeatable ang tawag yan eh. Kaya, ako may kilala ako eh. Kaisa-isang anak niya. One of the brightest kids, ika nga, on the block. At the age of 21, nagpakamatay. And that brought this person to a spiral of what should have I done? You mean the one that was left behind? Oo eh. Normally nga, in a crisis, lalo sa kamatayan. The one left behind is in a worse condition than the one who died. Totoo. Diba? Kasi siguro, ang tawag natin, rest in peace. Pero yung taong iniwan mo is not at rest, is very much in the unrest. Ngayon, ito yung pinag-uusapan natin. Alam nyo, sana huwag natin sabihin, pati ginawa mo kagad sa dasal eh. Deliver us not to the test. No? Parang, deliver us not to the test. Lead us not into temptation. Inulit yan eh, ng simbahan. Yes, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Diba? Give us peace and mercy. Tapos sabi niya, sana we could avoid anxiety na hindi tama. Do that, parang distress. Help us in our distress. True. Kasi, sabi mo nga, depression starts with stress. Or when that stress becomes Too much. distressful, parang may problema, nagiging problematic ka na. Tapos, hindi mo ma-resolve yung problema kasi marahil hindi mo nasa iyong poder. Wala kang magagawa. Kung ano, namatay. Ano magagawa mo? I-resurrect, di ba? Or ano magagawa mo habang nabis siya sa deep low yung may mental health problem? While you're with him or her. Yeah, kung nakikita ko, I'm part of the situation. That's true. I think I can say personally, I have accompanied 2 persons in deep depression. Alam niyo ang solusyon?
bigyan mo siya ng panahon. Present. At sinabi itong tao to, Father, nung kinakausap mo ako, especially nakita ko na tinanggal mo ang ibang mga duties mo para lang samahan ako. Para lang i-accompany ako. Kausapin, pakinggan. It becomes parang sabihin na merong merong asa pa eh. May pag-asa kasi may ibang tao other than what gives me distress and depression na malapit sa akin or bahagi ng aking sitwasyon. Meron akong kilala, ang tawag sa kanya green architect. Ang tatay niya pala, napa-ICU. Eh, syempre, iba sa ICU, ang mga doktor lang at saka nurses ang pwede. At ang mga kamag-anak, dun lang sa window. Hindi siya pwedeng hawakan, hindi siya pwedeng lapitan. Kasi nga, ICU lang eh. I see you. Maybe you don't see me. Yeah? Of course, intensive care yun sa ICU. Pero alam niyo po, nakita nitong architectong to, daddy niya, sa ICU, may isang salamin na makikita mo ang labas, wala rin. Talagang kup-kup na kup-kup siya. Tapos sabi niya, pwede po ba namin ilipat siya? May bintana. May bintana at buksan natin, may halamanan. Alam mo, gumaling. Sabi niya, Father, nung nakita niya may buhay sa labas, gumaling siya. So I think a person who gets this moment of stress and distress and even depression, normally, di ba, papasok sa kanyang sarili, pagki-caveman, magki-cave woman. Oo, mag-ano siya, magsasara. Oo. To the point nga, madalas nakikita natin sa mga littafi-tato, para naka-fetal position. Wow, ganun kalala. Sa loob ng womb. Ganun kalala. Kita nga. Mabuti nga yung bata. Sa fetal position sa loob ng womb, may nurturance ng isang mother. That is, kinukup-kup siya sa kanyang sinapupunan. Siguro, kinakantahan. O, ito hindi eh. Mag-isa siya kasi anyway, adult ka na eh. Pero, pumasok sa kanyang, tawag natin ito, lungga. Oo, sa lungga. Yun. Ang tawag ko doon, abyss. It's a dark abyss. Parang black hole. Black hole. Now, in that context, yung sufferer, how do you put God into part of his getting out of that abyss? Doon yung makikilala ng Diyos eh. Doon niya makikilala ng point na yun. Kasi sabi natin, rock bottom. Tama. Diba? Pero, paano makikilala ng Diyos? Eh, nagsosulo nga siya. Yun na nga eh, kailangan yan na someone who really cares, lalapit. I think in a person with distress, presence is very important. And a living presence, yung engaging presence. Karap mo, tangible. Yes. Minsan, ika nga eh, kahit nagbabasa ka lang ng newspaper, pero andun ka. Andun ka lang, no? Nagbabasa ka ng libro, pero andun ka. At alam niya, not only he or she is having someone else, but that someone else, unti-unti, naramdaman niya ang care. So, again, yung touch, mahalaga. Yung sound of a good sound. Ano nga worse than depression? Alzheimer. Oo, mahirap yun. And yet, ako nakaranas ito. Isang pare namin, nag-Alzheimer. Alam mo, gising siya. O in a way, hindi siya naging more violent. Kasi violent. Kasama dementia. Ang tawag lang sa Italian, mini-nana. Nana. Lalabay ng bata. Meron isa kaming pare, Pilipino. Meron siyang alam na Italian mini-nana lalabay song. Ang ganda. Alam mo, bumalik siya sa kanyang parang beautiful memories of the past. Kasi di ba, Alzheimer people is
yung Wala na, iba na. Ang short memory ang mahirap. Ang malayo memory mas madalas. Sa kapag may dementia, mahirap. Oo. Pero ngayon, punta natin yung depressed person na hindi naman naando sa dulo ng Alzheimer's or dementia. So, paano ang Diyos dadating dyan? Dalhin mo ang Diyos sa presensya mo. And so, it is in this also that you can probably sana pray the rosary, something na more rhythmic kesa maraming salita. Paano hindi siya napupunta ulit sa thoughts? Kasi part na hindi siya... Pwede kasi beautiful songs Nice. of liturgy. Nice. Di ba? Well, yun talagang nakikita ko po na sa aking experience eh. Kasi may pinsan ako na depression eh. Nilagay po namin sa isang home care na may mga madre. And in about a month, wala na kanyang depression. Or ngayon, pina-accompany sa isang taga-lugar niya, parehong salita, parehong probinsyang salita. And, ano mo, nag-recover. Siyempre, minsan, kailangan yung regularity daw ng medicine kasi nga, make something chemical din doon eh. Tama ka doon. Hindi kailangan din ng science. Meron talagang dapat mag-balance. Hormonal daw yun. Invisible chemical imbalance. Pero the worst thing I think about depression is ang self. Parang sabihin nga natin parang nawala yung kanyang parang basis. Pundasyon. Parang empty void sa abyss. And parang natulala siya doon. That's why you say, sa ganung sitwasyon of rock bottom, huwag ka ba takot sa abyss kasi may bottom yan. At may rock. Which we discussed din sa suffering sa episode. So, dito palagay ko yung a person in this condition dapat kaawaan. Ang sabi nga ni Jesus, Father, forgive them, they do not know what they are doing. Diba? So, sa ating personal datasal, pero ang bahalaga po sa akin ang ating presensya. Pero, ang hirap po niyan kasi kabisihan natin. Oo nga. Sa ating kabisihan. Oo nga. So, therefore, in a way, we have to set up, maybe, change our even own schedules, rhythms, lifestyle. Kasi kung talaga tayo ang parang 12 person o talagang at kasama niya, magiging palagay we have to. Kasi alam naman natin, it's a transition, hindi permanent. Hindi siya permanent. Kasi ang kalalabasan po niyan, lalo na pag nagbigte, nagpakamatay. Ouch. Alam nyo, ang laki rin ng regret ng mga tao. I could have. O sana may naman hindi napansin, may nagawa pa dapat ako. Wala ba bang premonition yan? Wala. Oo, mahirap yan. Mahirap yan. And dala-dala naman yan. Baka nga yung namatayan, nagpakamatay, magkaroon ng depression din. Dahil feeling na may part siya doon. Bakit hindi niya nakita yun? But anyway, part to na diba? Aside from God entering our rock bottom stage is us na kapwa. Kasi image of God tayo. Oo. Di saka yung sinabi, when I was lonely, you were there. When I was in prison. Yung sabi ng presence natin, just be there. Diba? Alam nyo kay Jesus, sabihin lang na-depressed daw siya kasi, my God, why have di ba? Ultimate din yun. Di ba? Iba yun. Pero kay John, wala yun eh. The Gospel ni John. Kasi andun ang nanay niya. Ang ganda. Ang ganda. Iba yung version ni John yan. At we have Mother Mary. Ganda. So, a spiritual core is important, whether to sufferer or do sa kasama ng sufferer. So, keep on asking Theo, and let's be present. Let's be present to what matters most. Hindi pwede basta busy lang tayo. Even our faith in God, we should give time. We'll be back.